Mainit-init ito ga. Sabi ni Pulong Duterte, si Iyot man, nagtatawag na daw ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong General Appropriation Act ng kanilang distrito. O ayon yan kay Pulong. The national budget is not a weapon. Hindi ito pananakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Wow! Wow, coming from you. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Coming from you? Coming from Duterte? Oh my God! Kayo nga yung nakakatakot, kayo yung ambisyoso. Sabi pa niya, hindi kami uurong, hindi kami natatakot, dili mi magpailad bot-bot. Pero syempre, nag-reply dyan yung idol natin na si Antonio Trillanes. Pinost ito ni Sentre. Pinost talaga ni Sentre ito ga. So ito yon, sabi, lol, hindi ka uurong? Congressman ka pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo. Ito pa, sabi ni Sentre, by the way, hindi mo ide-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Samioy? I love you, Sentre. Ikaw na talaga. Ang saya. Pero may karugtong pa, sabi ni Sentre. Di ba nasa konseho ka nun? Masilip nga ang salin mo. Sige, Sentre. Silipin ang salin ni Pulong. Para makita natin, baka meron nga totoo, meron ulit na Samioy ang nagbibigay doon. Malay natin, di ba? Malay natin. Pero napakaganda nito. May punto naman talaga dito si Sentre, no? Na kung totoong hindi sila umuurong at hindi sila natatakot, bakit hindi nila pinaglalaban si Sara Duterte? Tahimik silang lahat sa impeachment ni Sara. Sa mga bilyones na sinabi ni Trillanes, ni Sentre, no? Tungkol dun sa pera na galing sa drug lord na si Samioy. Wala silang imik doon. Hindi sila umiimik tungkol doon. So, kung totoong hindi sila natatakot, bakit hindi nila kayang ipaglaban at linisin ang pangalan nila? Pero ang mas magandang punto dito is yung silipin ang salin. Ang saya-saya.